Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. Ako po si Dean Eisenhower, isa pong registered criminologist at nagdi-discuss po tayo ng mga topics as long as related po sa criminology and criminal justice, lalong-lalo na po sa board examination para po sa mga nangangarap maging isang registered criminologist. Mga kaigo, ang pag-uusapan po natin ngayon ay para po sa mga naghahanda para sa criminology board examination or ang ating mga examinees or yung mga reviewees. Kasi mga kaigo, ano ba ang gagawin ninyo sa huling buwan ng pagre-review ninyo or yung 1 month before the board examination? Kasi itong time na ito mga kaigo, itong period na ito, it is the crucial moment ng preparation ninyo, yung 1 month before the examination. Kasi bakit mga kaigo? Siyempre malapit na ang board, ninenervyos na kayo, kailangan nyo lang magdoble kayod, kailangan nyo mag-focus more sa mga binabasa ninyo or mga nire-review ninyo. Okay? Kaya masasabi natin na very crucial po itong period na ito na 1 buwan na lang bago ang board examination. Kaya mga kaigo, ang video po na ito is I will discuss to you what are the things to remember at ano ang mga dapat ninyong gawin pag 1 buwan na lang ang natitira ng pagre-review ninyo para po makuha ninyo yung inaasam-asam ninyo na title na Registered Criminologist. Okay? So, nag-prepare pa ako ng 7 na kailangan nyong gawin at kailangan nyong tandaan. Unang-unang mga kaigo na kailangan nyo pong tandaan pag 1 buwan na lang ang preparation ninyo is dapat natapos nyo nang basahin yung 7 areas. 6 areas mga kaigo. Kasi mga kaigo, pagdating ng 1 buwan, at hindi mo pa natatapos yung isang area o maski isang subject at hindi mo pa nabasa maski isang beses, ay nonoy neneng, late ka na po sa schedule mo sa pagbabasa. Dapat po sa 1 buwan mga kaigo, mag-focus ka more sa mga Q&As. Okay? Disregarded po kung ilang beses mo nabasa ito. Kaya lang mga kaigo, dapat man lang sa isang area o isang subject, at least man lang 3 beses mo nabasa. Kasi kung masasabi mo mga kaigo na okay ka na, isang beses mo lang nabasa yung isang subject, I don't think so na sapat yan. Okay? Yung sasabihin, yung halimbawa, yung forensic photography, nabasa mo lang yung subject, yung notes mo ng isang beses at sasabihin mo, ready ka na, I don't think so na prepared ka sa status na yan. Naalala ko nga yung dati kong instructor noong college mga kaigo, palagi niyang sinasabi sa amin kasi ang tinuturo niya is probation na at least 7 times man lang nyo nabasa yung notes na binibigay sa amin kasi may binibigay sa amin. Okay? So pinilit naman nating sinunod yun kasi sabi nga nila repetition is the mother of all learning. Kasi pag tulad ng ginagawa ngayon ng majority ng ating mga criminology student, malapit ang examination, final examination or quizzes or assessment, isang beses lang nila binabasa ang notes nila at sasabihin nila, okay lang. Pero with exemption sa mga excellent talaga or mga magagaling na estudyante, hindi lang 2 or 3 binasa, kung hindi many times. Okay? Ngayon ang tandaan ninyo mga kaigo, dapat po sa huling buwan, nabasa nyo na lahat yan. Kasi sabi ko nga kanina, kung pagdating ng last month ng board exam mga kaigo at isang area ang hindi mo pa nababasa, late ka na po sa schedule mo sa pagbabasa. Super late ka na po. Pero kung meron man sa inyong ganyan, kailangan doble kayod. Okay? Kailangan basahin ng basahin kasi may natitira pa naman na 1 buwan. Ang pangalawa mga kaigo na kailangan nyong tandaan at kailangan nyong gawin, kapag po last month na ng preparation nyo for the board exam, dapat po mag-focus kayo. Okay? You should focus more in answering question and answers or yung mga sample test questions. Hindi ko sinasabi mga kaigo na hindi ka na magbabasa ng mga review materials o mga books and the likes. Kung hindi, mag-focus ka pa lalo doon sa mga tanong. I-practice mo ang sarili mo doon sa mga tanong. Kasi hindi po sapat ang basa ka lang ng basa at mag-board exam ka na without knowing the concept of multiple choice type of exam. Okay? Kasi alam mo kung composition, alam mo dapat kung anong klaseng tanong ito. Okay? So,
huwag nyo sanang wawalain din yung i-review yung TOS, yung Table of Specification. Kung ano yung tanong na andun sa easy question, andun sa moderate question, andun sa difficult question. So, dapat thousands ang binabasa yung mga kaigo. Kaya lagi ko kang sinasabi dito sa channel natin mga kaigo na yung sports may tinatawag po na sparring. So, ibig sabihin yung pagsagot nyo ng sparring mga kaigo, yung sparring halimbawa sa boxing, yan na po yung equivalent, yung pagsasagot nyo ng mga tanong. Tandaan ninyo mga kaigo, pupunta po kayo sa board exam para sumagot ng tanong. So you should practice yourself in analyzing those sample questions. Especially yung mga situational, kasi 50% po ng tanong sa board is situational. So meron din advice mga kaigo na dapat araw ka magsagot ng mga Q&As. Tama po yan. Kasi ang board exam, during days po yan. So, practice yourself. Ngayon mga kaigo, ang pangatlo mga kaigo is dapat nyo nang alam kung ilang percent na kayo prepared. Ganito mga kaigo, during last month, kasi malapit na eh. From 1 to 10, gaano kayo ka-prepared? 9, 10, 8, from 1 to 100%, gaano kayo ka-prepared? 50, 60, 90, 80? Okay? Kasi sa last month pa lang yan mga kaigo, I doubt na 100% prepared pa kayo. So you should assess yourself kung gaano ka naka-prepared. Okay? Kaya mo namang sabihin sa mga nagawa mo nung mga nakaraan na buwan, you can actually assess yourself sa pamamagitan lang ng pag-iisip kung prepared ka ba or hindi. Ngayon, the best way to effectively assess yourself kung gaano ka naka-prepared is yung mga test question. Okay, balik tayo sa number 2. Ang number 2 din kasi related din sa number 1. So, yung 1 to 3 related. So, practice yourself sa mga mock boards. Ngayon mga kaigo, kung mabababa pa ang mga score mo, alam mo na kung gaano ka prepared. So, ibig sabihin, kapag nangyari yan na mababa pa rin, kailangan mo nang magdoble kayo, triple or 4 times. Okay? Na kumain pa ng mga information na kailangan mong kainin para malaki ang chance mo na makapasa sa board exam. So, tanungin nyo sa ilang buwan na ba ngayon kayo nag-prepare? Tanungin nyo ang sarili ninyo. Okay? Ilang porsyento na kayo prepared? So, at ito mga kaigo, pang-apat, you should manage your anxiety and nervousness. So, ano bang ibig sabihin mga kaigo is, dahil malapit na sa board exam, nagsisimula ka na mag-worry. Yan. Nagsisimula ka ng nervousin. Nagkakaroon ka na siguro na anxiety. Kasi nga, malapit na yung board exam. So, you must control those feelings or emotion. Kasi pag hindi nyo po yan na-control mga kaigo, nakaka-apekto po yan sa preparation nyo mentally, psychologically, okay, or even physically mga kaigo. Okay? Kasi ganito, ang paniniwala ko po mga kaigo, kung ninenervyos ka na iniisip mo na baka bumagsak ka, yun po ay baka kulang pa kasi yung ni-review mo. Okay? Pero kung alam mo na sapat naman ang binasa mo, na ma-manage mo yung nerve. Kasi yung mga yan, normal po pag nag-board exam. Kasi syempre, nervousin ka, mag-worry ka, baka ma-anxiety ka pa, or other emotional feelings na mararamdaman mo. That is normal sa inyong mga exam reviews pag malapit na ang board exam. So, you should manage yourself. At ang isang effective niyan is, i-assess mo ang sarili mo. Kung nasasabi mo naman na sapat na is, na ma-manage mo naman ang mga feelings na yan. Kasi baka maapektuhan po yan, especially on the day of the board examinations. Ngayon mga kaigo, ang panglima naman. Kay panglima is, tignan nyo ang kalusugan ninyo. Be mindful of your health. Ito mga kaigo, kami, nung panahon namin, nag-board exam, buti na lang, naalis yung sipon ko 3 days before the board exam. Okay, kasi pilit ko lang, hindi ako pumayag na yung sipon ko, yung ubo, kasi doon kami sa Baguio City, siyempre malamig talagang papasukan ka ng ganyang temporary illness. So hindi ako pumayag na hindi agad maalis yon. Kasi yung mga kasama namin, hindi nga sila nasipon during the review. Pero on the day of the examination, doon sila sinipon, doon sila inubo. Ngayon, nakaka-apekto ba yan sa pag-exam nila? Yes. Okay?
imbes na mag-focus, andyan yung sipon, andyan yung ubo, etc. Kaya, be mindful of your health mga kaigo. Lalo na pag nagre-reviews ko, pag malapit ng board exam, 1 month na lang, so tignan nyo ang sarili ninyo, wag nang masyadong kung saan-saan pumupunta, yung kinakain ninyo, kung may kasama kayo sa boarding house ninyo siguro or in-house ninyo na may sakit, alam na iwasan. Kung kailangan uminom ng gamot, gawin nyo yan. Para pagdating po sa board examination, healthy na kayo. Okay, physically healthy na kayo. Para makapag-focus kayo. Kasi mahirap. Board exam, masakit ang ulo mo, mahirap yan. Hindi ka makapag-focus, mag-analyze ng tanong. At ito mga kaigo, pang-anim. Alam ko, pag 1 month before the examination, is naka-apply na kayo ng PRC. Okay? Kasi maaga ang application na sa PRC. So, please, ang pang-anim mga kaigo, secure all the needed documents. Okay? Ang isang technique dyan, kasi may mga examinees po talaga na bumalik sa kanilang bahay, boarding house, kasi may nakalimutan. Okay? May nakalimutan, especially yung NOA, yung Notice of Admission, yung ano bang makailangan. Ulitin ko ha, secure needed documents and materials. Okay, sa documents yan, yung NOA, etc. Yung materials, pencil, ballpen, and other materials are needed. Okay, ilagay nyo na lang siguro sa may pintuan para hindi nyo makalimutan. Or ngayon pa lang, okay? Or 1 month before the board exam, kumuha na kayo ng folder, transparent folder, or hindi man, or bag, ilagay nyo na dun ang mga kailangan. Gumawa kayo ng checklist. Pag alis ninyo sa first day, alas 6 o alas 5 ng umaga, i-check ninyo. Lapis, check. NOA, check. Siyempre, andyan yung pamasahin ninyo. At maaga kayo, ha? At itong huli mga kaigo, pang-pito is, be updated po sa post sa website ng PRC kung saan kayo mag-board exam. Kaya una-una, venue ang kailangan nyo alamin. So, sa 1 month before the exam, frequently visit yung website ng PRC kung saan kayo mag-exam. Nalaman nyo kung saan. Okay, yung room, anong room number, and the last is anong seat number. Okay? Kung maaari mga kaigo, ito ang gawin nyo. 1 day before the board examination, pumunta na kayo doon sa venue ninyo. Bakit? Para alam ninyo, especially kung ma-assign kayo sa malaking school na ang daming pasikot-sikot na pupuntahan. Para po alam ninyo, para sa the day of the board examination, dire-diretso na lang kayo. Hindi nyo na kailangan hanapin pa. Kasi, pag hindi nyo alam, malalaking school or etc., okay, maaga ka nga. Ngayon, 1 oras mo hinahanap-hanap anong room yan. So, may mga cases po na ganyan. Okay? Para po hindi ka malate. Kasi kung halimbawa, na nakita mo na yung venue mo the day before the board examination, alam mo na. Okay? So, yan dapat ang gawin ninyo. Be updated, puntahan, etc. Okay? So, yan mga kaigo, marami pa kayong dapat i-consider or gawin 1 month before the board exam. Pero yung 7 na yan, practically speaking at saka reality speaking, yan po ang mga dapat ninyong gawin at dapat ninyong tandaan. Good luck mga kaigo!